Yung dating masikip na MRT, na alam naman nating napakahaba ng mga pila sa mga stasyon, madadagdagan pa yan lalo kasi meron ng mga sasakay ng busway at hindi sasakay ng MRT. Ang ultimate solution dito talaga ay kailangan may dedicated concourse o bridgeway ang busway, no? Na hiwalay sa MRT. Ito ang naging obserbasyon ng bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Secretary Vince Dizon matapos niyang subukang sumakay sa EDSA busway kahapon. Isaan niya sa napansin niyang problema ay mayroong mga istasyon na pareho ang daanan ng mga pasahero sa MRT3 at sa EDSA busway. Isaan niya dito ang Ortigas Station sa Mandaluyong City. Mula doon sa sidewalk, kailangan pang akyatin ng mga pasahero yung napakataas na hagdan na yon ng MRT3 para makatawid dito sa may Ortigas Station ng EDSA busway sa Mandaluyong City. Para sa kanila, mas madali sana kung meron ng footbridge silang matatawiran. Hirap na po. Bawat naririnig ko mga kasabayan namin, napapasigaw kami sa sobrang sakit at saka ang taas na inaakyat ng hagdanan. 3 hagdan po yan. Ito at pawis nga. Tsatsagat, wala naman ibang daanan eh. Kailangan tumawid, makapunta dito sa sakayan. Ayon kay Secretary Dizon, plano niyang mapalagyan ng hiwalay na footbridge ang lahat ng istasyon ng EDSA busway. Batay sa timeline na target ng ahensya, sa Mayo ngayong taon ay maisasagawa na ang bidding. Sa June o July naman ang awarding para masimulan na ito sa second half ng taon at matapos hanggang sa unang bahagi ng 2026. I'm going to push them to really push the timeline as fast as we can. Hopefully by this time next year, around February, March next year, bago na yung mga stasyon natin sa busway natin. And mas magiging maaliwalas ang pakiramdam ng ating mga commuting public sa busway. Ang ideal design anya ng mga footbridge ay gaya ng concourse na ipinagawa ng SM sa North Avenue sa EDSA. May malapad itong lakaran ng tao at merong escalator. And we will use the model station of SM North EDSA and SM Mega Mall as the model station, and we will replicate those in all the other 21 stations. Sisikapin na rin anya ng DOTR na mapagana na ang mga elevator na nailagay sa ilang mga istasyon ng busway. Magde-deploy rin ng mga dispatch officer dahil sa mga sirang timer na nagpapatagal sa waiting time ng mga bus. At muling isasama ang mga MMDA personnel na magbabantay sa mga istasyon. Samantala, makikipagpulong din si Secretary Dizon sa mga opisyal ng MRT3 sa mga susunod na araw. Pag-aaralan anya ng ahensya na palawigin hanggang hating gabi o maaari pang umabot ng 2:00 ng madaling araw ang operating hours nito. Increasing the operating hours by 2 hours, ang laking bagay nun ha. Ang laking bagay nun in terms of pila, ang laking bagay nun in terms of ano. Tapos ang isa pang tatanong ko dyan, bakit hindi tayo makapagdagdag ng bagon? Nauna nang ipinanukala ng ilang mga grupo ang pagpapalawig sa oras ng biyahe ng MRT3 bilang konsiderasyon sa mga commuter, lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.